Purpose of life. What is the purpose of life through the gospel? Ako bilang artista, before ang identity ko, nandun sa kasikatan, sa fame, money, power. Kasi ang daling masilaw kapag nandun ka sa taas. Kumbaga, feeling mo meron na lahat pero kulang pa rin. Yun yung explain ko sa inyo. To know your purpose, you have to know your Creator. Because He is the one who designed you, who designed us and gave us a purpose. Ang lagi kong ginagamit ditong analogy, we are like a glove and God is the hand. Kapag wala yung hand sa loob ng glove, walang purpose yung gloves. Same with our life. Kung wala si God sa buhay natin, walang purpose yung buhay natin. So kahit punuin ko pa to ng money, fame, power, yung identity ko nilalagay ko sa pamilya ko, sa Rolex, sa mga sasakyan, sa ano. Pero parang yung gloves, pinupuno mo lang ng bato, buhangin, coins, tubig. Puno siya. Parang yung buhay ko puno, pero deep inside, empty pa rin. May void sa heart ko. May kulang. Ano ba tong kulang sa heart ko? The only one that can complete your heart is the one who created it also. So, ano ba talaga itong kulang? Dahil tayo, we always strive for happiness. Natutunan ko rin kay Pastor Jeff, but happiness are based on happenings. Masaya tayo ngayon, birthday mo, healthy ka, buhay ka, pamilya mo. Kung bukas namatay yung asawa mo, yung magulang mo, anak mo, tapos nagka-cancer ka, nawalan kang trabaho, nawawala yung happiness. Kasi outward yan galing sa labas yan Ang kailangan natin yung joy. It's from within. Kasama yun yung peace. At makukuha lang natin yon through our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay, babalik ako. What is the purpose of life? Kailangan maintindihan ninyo yung gospel. What is the gospel? Gospel is good news. Evangelion. So, para maintindihan ninyo yung good news, kailangan maintindihan nyo rin yung bad news. Anong bad news? Ang bad news, God is holy, God is just, God is righteous, God is good. Anong bad news doon? Ang bad news doon, tayo hindi. Kahit yung pinakamabait dyan tingnan niya, yung mga nakasalamin, naka-close neck, yung mga mababango, yung mga idol nyong pastor, yung mga idol ninyong tatay ninyong feeling nyo walang kasalanan, kaibigan. Lahat yan makasalanan. All have sinned and fall short of the glory of God. No one is good but God alone. At ang requirement sa heaven is perfection. Pero walang perfect sa atin. Walang ang good sa atin So paano tayo makakapunta sa langit? And tandaan ninyo, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So papunta ka ng impyerno. Lahat na nakikita ninyo, parang yung pinag-usapan namin, Pastor Jeff, parang mga zombie na lang yan. Papunta na rin yung impyerno lahat kung wala si Christ sa kanila. Kahit gaano pang good works ang gawin mo sa buhay mo. Ngayon, lagi natin naririnig, di ba? Dahil si God just, kailangan parusahan ka. Kailangan mapunta sa impyerno. But God is love at the same time. So paano magsasamay a loving God and a just God? Doon papasok si Jesus sa picture. Being one of the personhood of the Trinity. Because I believe in a triune God. God the Father, Son, Holy Spirit. One God, three persons. God is being. Kumbaga, person is who you are. Being is what you are. Okay? Saka na natin pag-usapan yon. Being God, He came down. Biruin niya, Creator of the universe, giver of life, bumaba. Lived a sinless life and crucified and died for all of our sins, past, present, future. Pati yung magiging kasalanan nyo mamaya sa parking, yung sa kalsada, yung mga aaway kayo pa uwi, pinagbayaran na yan ni Jesus. Pati yung mga magiging kasalanan ng apo nyo sa tuhod. He died once and for all. Lahat, isang beses lang siya. Perfect sacrifice. He died for us. And then, He conquered death for us. Because sinless siya. Death cannot grasp Him. Dahil nga, wala siyang kasalanan. So, He conquered death for us and gave us eternal life. Jesus did everything. Now, ang tanong, if Jesus did everything, anong gagawin ko ngayon? Kayo. Sino nakakaalam? Anong gagawin natin ngayon? Accept, ano pa? Believe, okay? Accept, believe, okay. Explain ko sa inyo. Because Jesus did everything, all we have to do is believe. But the day mo
must believe also in one God. So ano tong believe na to? Greek word na to is pistuo. Deep faith, deep trust. Ito yung faith in action. Ang pinagkaiba natin sa mga demonyo, they don't put their trust in Jesus Christ. They don't put their faith in Jesus Christ and His finished work. Ngayon, etong believe na to, hindi ito yung parang believe na mababaw na believe. Ito yung believe na kapag sinabi ng asawa ko na, pagluluto kita ng dinner, wag ka nang kumain sa labas. Pero umuwi ako, may take out pa rin ako. Believe ba ako doon? So, hindi talaga ako naniniwala. Kapag sabi ko, naniniwala ako, safe yung eroplano, pero hindi, ayoko sumakay sa eroplano. So, yung believe na yon, may action yun nakasunod. Yun yung tunay na believe. Yun yung sinasabi sa James chapter 2. Etong believe na to, kaya nga nakasulat, for God so loved the world. Ito, pinakaalam ninyong Bible verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Tandaan ninyo, may thin line yung believe na mababaw, na naniniwala ka, dito sa believe na talagang buong puso mo, buong pagkatao mo sa Kanya. Ito yung parang tumalong ka na naka-parachute. Wala akong ibang option kung hindi itong parachute. Kapag hindi ito gumana, wala. Yun yung trust na sinasabi ni Jesus. Yun yung faith na sinasabi ni Jesus. Ngayon, ang tanong, kapag nagawa mo ng maniwala sa Kanya, anong mangyayari sa inyo? Eternal life starts there. Bibigyan ko lang kayo ng mas magandang explanation ito. Ito isa ko pang ginagamit na analogy. Pwede ko bang tawagin itong dalawa kong kaibigan dito? Si King at si Rap. Ito magpapastor din to. Palakpakan naman natin. Kaya kayo dito kayo. Gulat ka, no? Oo. Kasi visual ako. Wala akong dala ngayon na so, I am. I-explain ko lang sa inyo, ito yung pinagdadaanan nating mga Kristiyano. Yung war within. We are made of body, soul, spirit. Ano ba yung pinagkaiba ng body, soul, spirit? Yung body nyo, yun yung 5 senses natin, sense of taste, touch. Ang gusto lang ng body natin yung masarap, yung madali, yung komportable, yung ngayon na, yung shortcut, diba? Yun yung gusto lang ng body natin. Yung soul, yung memories mo, yung personality mo, yung character mo, yung pagkatao mo. Ako, bilang si Joros, yun yung soul ko. Spirit, this is different. Ito yung nagko-connect sa atin kay God. Ito yung ganun ka. Patay siya ngayon. Ito yung namana natin kay Adam. Sa Genesis, sabi ni God, once you eat from that tree, you will surely die. Pero, hindi siya namatay physically. Eventually, nag-deteriorate siya. Pero, at that moment, namatay yung spirit niya. Why? Kasi, yung sin separates him from the giver of life. Which is, kung ang source of life, si God, the Father, at si Adam nakakonect, sin separated him from God. Ang isang example ko dyan, saksakan ng kuryente. Nakasaksak doon yung electric fan. Si Adam yung electric fan, yung saksakan si God. The moment na tinanggal mo yung saksakan ng electric fan, patay na yung electric fan. Umaandar pa yung hélice, pero eventually mamamatay din. So, ganun yung nangyari kay Adam. So, yun yung naman na natin, dead in spirit, kaya may sinful nature tayo. Bakit? Kasi, kung wari, nandito si God. Diyan. Imagine ninyo. Tapos, buong buhay ko, ang soul kasi hindi siya hindi siya naglilid. Naglilin lang siya. Either si flesh ang mag-decide o si spirit ang mag-decide. Naglalakad kami, patay ka. Kung rin ganun. Parang ang dating doon na alien. Naglalakad. So body and soul lang kami. O tara. Siyempre dating Joros, tara. Drugs, babae, pakasabog, pakalasing. Sige, marami naman pera, ganyan. Yun ang buhay natin. Halika pa, patay pala to, dapat inaakay natin. Ito lang yung buhay. Pero at this moment, si Joros, kayo, you believed in Christ, in His finished work. Jesus, our God. Naniwala ka sa Kanya ng buong puso mo. Ang repentance, explain ko lang. Repentance, pistuo, ang Greek term niya, meaning a change of mind, a change of heart. Ngayon, ang context ito, what is a saving repentance? Kasi maraming kinds of repentance. Kahit nga sa Bible, si God, sinasabi, nagre-repent. What is saving repentance? From, ito kasi, going to hell na, sin, God. Naglalakad kami tatlo, kuwari lakad tayo, puro makasalanan ang ginagawa namin ni body and soul, and then, dito, at this moment, na-encounter ko si Jesus Christ. And then, repentance. Change of mind, change of heart. From not believing in Christ and His finished work to believing in Christ and His finished work. And then may turn na nangyayari. Siyempre, after believing, kapag humarap ka na kay God, automatic yun, tatalikod ka na sa sin. Hindi ka naman alimango maglakad, di ba? Na sin at si God, medyo either si God or sin.
Ngayon, at this moment, we are justified kay God. Meaning, we are free from the penalty of sin. Hindi ka na mapupuntang impyerno. You are righteous before God. Dahil yung spirit natin, maboborn again. Mabubuhay ka ulit. Kaya buhay. Yan, diba? Nabuhay ang spirit. Ang born again, hindi siya religion. Ang born again, yun yung nangyayari sa atin kapag na-encounter natin si God. Ngayon, bukod sa nabuhay na ang ating spirit, connected ka na kay God, yung spirit ni God, magiging isa sa spirit mo. Hindi literal, indwelling to, yung union, yung na spirit. Eternal life starts here. So, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Ngayon, buhay na spirit, justified na ako. Ano yung next? Ano yung next na mangyari? Ito, ngayon pabalik tayo kay God, ang tawag dito, sanctification. Ano yung sanctification? Becoming free from the power of sin. Bakit becoming free from the power of sin? Kasi sa sanctification, syempre, dahil Christian na ako, naligtas na ako ni God, ni Jesus, sa eternal damnation, buong buhay ko ngayon, ibibigay ko na sa Kanya. This is a one-time event. This is a long life process hanggang sa mamatay tayo. Ito yung becoming like Christ, doing all good things for the glory of God, denying myself each day, picking up my cross and following Him. So lahat ito, dito ako magpapabaptize, dito ako gagawang good works. Ito yung sinasabi ni Pastor Jeff na, ito yung fruit. Dahil saved ako, ito yung fruit na pinapakita ko. Dito, ito yung patunay na talagang ligtas ako. Sanctification, becoming free from the power of sin. Bakit from the power of sin? Tandaan ninyo, we are still living in a fallen world. Etong mundo to, nandiyan pa rin tukso. At the same time, kasama mo pa rin si tropang flesh. Tapos ito si flesh, minsan naiisahan ka pa rin. Na, ganyan, sabay biglang pak, napapanood ka ng pornography, inaway mo bigla yung biyanan mo. Tapos kung ano-ano pa nagawa mo uling kasalanan. So babagsak ka. Dito na kasi yung purpose natin magsisimula eh. Kasi babalik ang idadagdag ko lang. Ephesians 2:8-10. For by grace we are saved through faith. Grace is from God. So yung faith ko lang makaka-access dito. Through faith, this is not by our own doing, it is a gift of God. Ang grace kasi bigay sa atin ng Diyos. So ma-access lang natin yan through faith. Ngayon, faith ko lang ang makaka-access sa gift of God. Hindi good works ko. Hindi yung pagiging, yung binabanggit natin sa simula. Nag-church ako noon nung panahon ko. Yung panahon na nambababae ako, naglalasing ako lagi, nagda-drugs. Tapos yung Sunday, mag-church ako. In church ako, nasa community ako, pero I'm not in Christ. Kaya iba yung believing Jesus, oo, namatay siya sa cross. Pero hindi ko talaga nauunawaan ng buong buo. Yun yung nangyari sa akin. So, yung pabalik ko kay Lord, minsan madadapa ako, nagkasala ako. Ang gusto lang ng enemy sa akin, sinasabi, Joros, hipokrito ka pala. Akala ko Christian ka. Tapos ganyan-ganyan nagagawa. So nakaluhod ako. Kung nga rin nakaluhod tayo. So nakaluhod si Joros. Siyempre, yung accuser lang yung kalaban na, hindi ka tunay na ligtas, na ganyan. But tandaan niyo, a righteous man will fall 7 times but will rise again. We are righteous before Christ. So itatayo tayo ng spirit natin. Ayan. Tuloy mo lang yung lakad mo kay Jesus. Ituloy mo lang, focus on Jesus. Yun lang lagi kong pinapayo sa kanila. So ito journey, ituloy mo lang hanggang sa kapag tayo tinawag na ng Panginoon at tayo namatay na, bibigyan tayo ng glorified body. Ang tawag doon, glorification. Meaning, we are free from the presence of sin. Itong flesh ko, papalitan to ng perfect na katawan. Itong flesh ko, papalitan ng sinless kasi nasa presence sa tayo ni Lord. So to summarize lang, yung cross, yung perfect place, kung saan nag-meet yung justice is getting what we deserve, which is hell. Mercy is not getting what we deserve, which is hell also. At in addition, binigyan tayo ng grace. Kumbaga, bukod sa tinanggal tayo ni God sa impyerno, ginawa pa niya tayong anak niya. So yung identity natin na kay Lord. So lagi ninyong tatandaan na kapag merong mga tao nagsasabi sa inyo kung sino yung identity ninyo, kung sino kayo dapat, tandaan ninyo, you are God's children. Malamang sa mundong ito, lagi ninyo naririnig, this is my truth, that is your truth. Nagiging subjective na, di ba? Ayan, truth ko ito true. Basta wag lang natin ma-offend isa't isa. Pero tatandaan ninyo, may objective truth. Truth by its nature is exclusive. And the gospel is an exclusive truth. And it is the most inclusive, exclusive truth.
truth in the world. Para maintindihan nyo lang, kahit anong nagawa ninyong pagkakamali, sa tingin ninyo, huli na lahat, dami mo nang nasaktan, feeling mo ang sama-sama mo na. Tandaan ninyo, yung grace ni God, hahabulin ka. Kahit gaano ka kasama. So, kahit si Pastor Jeff, alam mo, hinahabol siya ni grace ni God kapag nagkakamali. So, ang purpose natin in life is to know our Creator, have a relationship with Him because God redeemed us, and now we will live for God. Do everything for the glory of God. So, yun ang ating purpose in life.